dun sa mga previous tuwing magkakaroon ng ayuda, ano po yung mga government projects para naman po sa middle class? Because while we understand the need to help indigent Filipinos, paano naman po yung mga Filipinos na kinakaltasan ng buwis para mapondohan itong mga ganitong disbursements? Sa nabanggit natin kanina, hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households at kasama pa rin po dito yung mga near-poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle income ang mabibigyan ng tulong. Hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan. Isa po sa hindi po naisana sa ngayon na magkaroon ng biglaang pagtaas ng pamasahe. Ito po, katulad sinabi natin kahapon, binabalance ito ngayon. So titignan po natin kung dapat nang itaas, at ito naman po ay pinag-aaralan para kung hindi man itaas agad at bibigyan ng tulong itong mga workers natin sa transportation industry, maaaring ang makinabang din dito ay lahat tayo dahil hindi agad tataas ang presyo ng bilihin, hindi tataas ang presyo ng pamasahe. So ito po ang masasabi nating maaaring maging benepisyo ng halos na mula sa middle income. Ma'am, pero yung iba po kasing presyo ng bilihin, for example, kapag po tinemper natin yung fare hike, ang maapektuhan lang po ay commuters. Pero when it comes to prices of basic commodities na ang nagsusupply po ay delivery trucks as well as non-public transport sector, maapektuhan pa rin po yung budget nung hindi lang ng mga low-income families but lower middle-class Filipinos and even middle-class Filipinos. Paano po ito susolusyonan ng gobyerno? Paano po justify ng administrasyon that we have a disbursement for bonuses for public workers, which in fairness to some, they are very deserving of that, pero wala pong gaanong disbursement or earmarking for cash aid for those who are actually trying to earn their living and are being yung tax, kumbaga, na we withheld, hindi nila nare-receive ng buo yung sweldo nila, and at the same time, walang cash aid compensation coming from the government. Okay, di ba na banggitan po natin dati na yung mga nagde-deliver, especially ng mga basic necessities at basic commodities, ay ito po ay nalilibre po sa mga toll fees at may mga iba pa po na mga benepisyo ang mga nagde-deliver. Ito po ay hindi para lamang sa mga commuters. Makakaasa po sila na dahil hindi po tinataasan ang mga ganitong klaseng mga gastusin, ay nakikinabang po ang mga manufacturers para hindi rin po nila itaas ang kanilang mga produkto. Ma'am, last from my end, kahit po i-temper yung toll fees, kahit po i-freeze yung toll fees, iba pa rin po yung gastos para sa gasolina. Hindi pa rin po sila covered because the only people who are covered by the, let's say, fuel subsidy program is the transportation sector. Paano po yun? Unang-una po, ang talaga pong dapat na tulungan ay yung talagang nangangailangan. Ang mga kababayan natin, alam natin na lahat naman tayo ay nakakaranas ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero tandaan po natin, ang budget ng gobyerno binibigay, binabalanse sa mga dapat na mabigyan agad ng ayuda. Hindi problema kung napakarami siguro nating budget. Pero ang budget ngayon, talagang pinagkakasya ng gobyerno. Lahat ginagawa, especially doon sa mas nangangailangan ng tulong.